Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Kung may tinanim, may aanihin. Kaya para masiguradong maproteksyonan ang ating mga tanim at halaman dito sa Pilipinas, alam niyo bang ang mga eksperto mula sa UP Los Baños nag-imbak ng mga binhi nito sa isang vault sa Europa? Hindi na natin maikakaila, ramdam na ramdam na natin dito sa Pilipinas ang epekto ng pagbabago ng klima o climate change. Dahil sa pag-init ng mundo, yung mga bagyo na to, lumalakas pa siya. Posibleng mabawasan kumpara do sa 21 per year na average natin. Pero habang nababawasan siya, lumalakas naman siya. Ito'y nakakabahala. Ang Pilipinas pa man din, 3 sunod na taon nang nangunguna sa listahan ng World Risk Index bilang most disaster-prone country sa buong mundo. Nasa sitwasyon tayo na sobrang taas ng risk, dapat tayong mabahala dahil malalagay tayo sa alanganin. Maraming communities yung maapektuhan. At ang mga epekto ng patuloy na pagbabago ng ating klima, hindi lang ramdam natin mga tao, maging ng mga halaman na tumutubo sa ating lupa. Mamamatay din yung halaman natin. Marami sa ating mga halaman na nawawala. Pag yun nawala, hindi na natin siya maiibalik. Kaya para hindi tuluyang mawala ang ilan sa ating mga halaman, lalo na yung mga pinagkukunan natin ng pagkain. Ang National Plant Genetic Resources Laboratory o NPGRL ng Institute of Plant Breeding ng University of the Philippines, Los Baños, nakaisip ng paraan ang mag-deposit mga seed o binhi sa Svalbard Global Seed Vault. Ang Svalbard Global Seed Vault ay isang facility na matatagpuan sa Spitsbergen, isang remote na isla sa Norway. Nagsisilbi itong seed bank o bangko para sa mga binhi. Dito tinatago at inaalagaan ang mga duplicate o binhi ng isang halaman para proteksyonan ang mga ito mula sa anumang natural na sakuna o kalamidad na gawa ng tao. Duplicate siya kasi yung mga kaparehas ng halaman na itinago doon, kung magkagera or magkabagyo, meron doon kopya na pwedeng kunin. Meron ng 127 depositors mula sa 233 bansa at territory ang nag-imbak doon ng mga duplicate. Sa kasalukuyan, may 1.3 million na mga seeds na nakatago or nakalagak doon. Ito lang Pebrero, tumulak si Hidalisa pa Norway para i-deposit sa Svalbard Global Seed Vault ang ika-14 na kahon ng NPGRL na naglalaman ng iba't ibang binhi. Ang bitbit ko, maliit lang siyang box. Ang laman noon ay patani, tapilan o rice bean, sorghum at saka talong. Noong October 2024, nakapag-deposit na rin tayo doon ng kamatis, sili, paayap o kaupi, sitaw. Yung ating dineposit, atin yun. Pwede natin siyang i-withdraw anytime na kailangan natin. Ito yung ating backup kung ano man mangyari doon sa ating mga tanim. Ang isang magandang example doon ng importance ng vault is yung war sa Syria. Ang dahil kasi sa Syrian Civil War, marami sa kanilang mga halaman ay nasira. Ibig silang pinakaunang bansa na nag-withdraw mula sa vault. Ang ginawa nila, kinuha nila yung dineposit, tapos itinanim nila, tapos yung mga naitanim, part of that ay ibinalik doon sa seed vault. Pero bakit nga ba napakalaga para sa NPGRL na mapreserba mga tanim at halaman natin sa Pilipinas? Kailangan iba't ibang klase yung nakatanim sa atin kasi sa isang napakalaking lugar, madali siyang atakehin ng insekto o mga peste. Tsaka pag iba-iba, marami tayong klaseng pagkain. Kaya patuloy sila sa kanilang misyon na mapalago palalo ang mga ito. Ang tagline namin ay conservation through use. Kung diverse yung diet natin, nakikita natin yung importansya na dapat kumain ng iba't ibang klaseng gulay. Pagka tinataguyod natin yun, itatanim siya ng mga farmers natin. Pangalawa, magtanim tayo. Maski sa pasulang sa bahay, ang last resort natin, yung safety duplication sa Svalbard. Pero may ideya ba kayo kung paano napapanatiling ligtas sa mga binhi sa isang seed vault? Ang Svalbard Global Seed Vault ay matatagpuan sa isang bundok sa Spitsbergen, Norway. Napakalamig ng temperatura, nagsisilbi itong natural na freezer sa mga binhi. Ang mga binhi naman at nakalagay sa matibay at sterilized na containers. At ang mga containers na ito, nakaimbak sa isang vault kung saan kontrolado ang humidity at ang temperatura ay pinapanatili sa negative 18 degrees Celsius. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang #Kuya Kim. Ano na? Laging tandaan, importante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras.